Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Pilipinas hindi magpapatinag sa China sa banta na ikukulong nila ang mga Pinoy sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi magpapatinag ang Pilipinas laban sa mga banta at pambubuli ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, nananatiling matatag sila sa kanilang misyon na protektahan ang karapatan ng ating bansa at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at mamamayan sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod sa inilabas na anti-trespassing policy ng China na ipapatupad epektibo ngayong araw June 15, 2024. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, ipagpapatuloy ng militar ang kanilang maritime patrol sa mga lugar na nasasakupan ng Pilipinas. Sinabi ni Trinidad na ang tinatawag na patakarang anti-trespassing ng China ay sumisira sa rule of law at internasyonal na mga pamantayan na namamahala sa maritime conduct. Dagdag pa ni Trinidad na ang presensya at aksyon ng Chinese vessel sa West Philippine Sea, partikular sa teritoryo ng bansa, ay ilegal, mapilit, agresibo, at mapanlinlang. Una nang inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na walang jurisdiction ng China sa teritoryo ng bansa. Aminado si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na sila ay nababahala sa detention policy ng China sa West Philippine Sea. We are concerned about the declaration by China, especially the Chinese Coast Guard, that they're going to implement the Coast Guard law, meaning they're going to arrest fishermen, not just Filipinos, no, pati yung ibang mga fishermen dito sa loob ng South China Sea, as bounded by the 10-line that they claim. So, tayo naman sa Armed Forces of the Philippines, we have made some preparations. Kasama po natin dito yung Philippine Coast Guard, Philippine National Police, yung BFAR, and the other agencies who are concerned also. No? So, kasama rin natin dito yung hindi lamang tayo na nasa uniformed services, but also the other government agencies, and especially yung mga mismong mangingisda natin. Because sila ang apektado, tayong lahat apektado by this, no? So we really have. Gayunpaman, sinabi ng general na may mga hakbang na silang hinahanda kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Hindi mapipigilan o matatakot ang Pilipinas sa anti-trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines noong Biyernes, isang araw bago magkabisa ang bagong panuntunan ng China. Yung mensahe natin sa ating mangingisda, sinabi po namin sa kanila is that for them not to be afraid, but to just go ahead with their normal activities na mangisda dun sa ating exclusive economic zone. Remember, no, atin pong itong exclusive economic zone na ito, we have the right to exploit the resources in the area. So, kaya po dapat ay hindi matakot yung ating mangingisda. Anyway, nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard ay nandyan. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Sa ilalim ng bagong panuntunan ng China, ang Coast Guard nito ay may kapangyarihang magkulong ng walang paglilitis sa mga dayuhan na pinaghihinalaang iligal na tumatawid sa itinuturing nilang kanilang mga teritoryo, na una nang sinabi ng China sa Pilipinas na hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga regulasyon hanggat walang illicit acts na gagawin. Ngunit ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng kagawaran ng ugnayang panlabas, ay naunang inalis ang bagong panuntunan ng China, na tinawag itong hindi katanggap-tanggap dahil ito ay walang legal na batayan. Operations. Yung last mission daw, airdrop ba? Very successful po yung ginawa natin last RORE, no? Or resupply mission. Pero hindi na po natin babanggitin yung mga detalye. But it's enough to say that we will continue bringing supplies to our troops. We will continue rotating our troops in all the features that we are occupying in the West Philippine Sea, and we will continue to protect our territory and our sovereign rights. Sir, walang nangagaw sa atin. Sir, last question. Oh, walang nangagaw, no? We made sure na hindi na po maagaw yung mga supplies natin. But at the same time, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil ang hangarin po ng inyong armed forces, ng ating bayan,
as stated by our president, is that dapat ay pigilan natin ang gera. No? We have to prevent more. But at the same time, we have to exert our rights in the West Philippines. Unobstructed at very successful naman kung paano inilarawan noong Biyernes ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang pinakabagong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang pinakahuling resupply mission ay isinagawa matapos ang umano'y pag-agaw ng China ng pagkain at iba pang supply para sa mga sundalong Pilipino noong ika-19 ng Mayo. Sa parehong panayam, tinanong si Bronner kung sinubukan muli ng ibang puwersa na kunin ang mga supply, na sinabi ng opisyal ng AFP na walang ganong insidente, bukod sa di umano'y pagsamsam ng mga kalakal para sa mga Pilipino. Sinabi rin sa mga ulat na hinarang ng China ang isang medikal na paglikas ng mga may sakit na sundalo, naganap ang dalawang insidente noong ika-19 ng Mayo, nang magsagawa ng airdrop operation ang Philippine Navy para dalhin ang mga items sa BRP Sierra Madre. Ang patuloy na pagsalakay ng China sa karagatan ng Pilipinas ay bunga ng malawakang pag-angkin sa karamihan ng South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Gayunpaman, ito ay matagal nang ibinasura ng isang arbitral tribunal, subalit hindi sinusunod at nirerespeto ng China. Malapit nang matapos ang bagong barkong pandigma ng Pilipinas na binili mula sa bansang South Korea. Matapos mamataan ang isang bagong gawang warship na may pangalan na isa sa mga bayani ng Pilipinas, makikita natin sa litrato na ang bagong barkong pandigma na ito sa South Korea ay may nakalagay ng pangalan para sa Future Missile Corvette ng Pilipinas, at malamang ay ito na nga ang Missile Corvette ng Pilipinas na papangalanan na BRP Miguel Malvar FF-06. Matatanaw din natin ang mga karga din itong armas katulad na lamang ng Air Defense System. Makikita din natin at mapapansin ang Close-in Weapon System o CIWS nito na may halin tulad ang hugis sa Turkish-made Aselsan Gok Deniz 35mm dual barrel guns. Hindi pa naman ito kumpirmado mga kadepensa, subalit ito kasi ang nababalitang Close-in Weapon System na ilalagay sa missile corvette natin. Ang larawan ay ibinahagi ng kilalang defense page sa Pilipinas na si Max Montero o mas kilalang Max Defense Philippines. Ibinahagi niya ito sa isa sa kanyang social media account. Tanaw na tanaw naman natin na malapit nang matapos ang bagong barkong pandigma ng Pilipinas at malamang mga armas at system na lang ang tinatapos dito. Matatandaan na bumili ang Pilipinas ng dalawang HDC-3200 missile corvette sa Hyundai Heavy Industry sa bansang South Korea. Inaasahang i-deliver ang mga barko na magsisimula sa taon na 2025 hanggang 2027, kaya alam na natin na ang BRP Miguel Malvar ang unang corvette na made-deliver sa Pilipinas. Inaasahan din natin na may hahatid ang mga bagong missile corvette na kumpleto na sa armas at modern technology upang maiwasan ang paghina ng kakayahan ng warship, katulad ng nangyari sa dalawang Jose Rizal class frigates natin, na nai-deliver ng kulang pa sa armas katulad ng vertical missile system, 8-tube missile system, at close-in weapon system. Kulang din sa mga system at radar ang Jose Rizal class frigates natin noong dumating. Kaya naman hindi ito matawag ng mga defense enthusiast na isang frigates. Kaya naman malaki ang expectation ng buong Pilipinas at Pilipino na kumpleto at armado na may hahatid ang bagong missile corvette ng ating Philippine Navy. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.